2 weeks ago, ang bumungad sa eskwelahan doon sa may Mindanao ay yung lindol. At ngayon naman po, ang bumungad sa atin sa isang eskwelahan ay isang karumal-dumal na pangyayari na meron pong 3 namatay at meron pong 5 sugatan. At ang hinihinala pong mga sospek ay mga minor de edad, meron pong nag-iedad 15 lamang at ginawa nila ang mga karumal-dumal na gawaing ito. Yung 2 sospek po ay nahuli na. Pero bakas po sa mga estudyante at sa mga magulang at doon po sa mga teacher na nandiyan ang kanilang trauma sa pangyayaring ito, na tayo bilang mga magulang, ang alam po natin sa ating mga anak sa loob ng eskwelahan, sa loob ng paaralan ay sila po ay safe, sila ay okay na nag-aaral doon, pero maging sa eskwelahan ngayon ay hindi na rin po safe ang mga kabataan. At ito po ay kanina lamang nangyari sa lugar ng Tacloban sa isang eskwelahan. At doon po sa 3 estudyante na namatay, sa mga magulang po, ako ay lubos na nakikiramay po sa inyo. At ang mensaheng ito ay nagpapatunay lamang po na tayo bilang mga tao, hindi natin pwedeng sabihin kung kailan darating yung ating takdang araw, kung kailan mangyayari sa atin yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Sino po ba ang nakakaalam na sa loob ng eskwelahan na yan ay mangyayari ang ganyang karumal-dumal na pangyayari sa kanilang 3 at doon sa 5 na injured? Kaya nga po ang kaligtasan, mga kaibigan kong minamahal, ay pinaghahandaan po yan dahil ang kamatayan ay pwedeng dumating anytime sa ating mga buhay. At doon naman po sa mga magulang, tayo po bilang mga parents, dapat po tinututukan natin ang ating mga anak. Dahil ako naniniwala kung paano natin pinalaki ang ating mga anak, ayan ay magre-reflect sa kanila hanggang sa kanilang paglaki. Babaunin nila ang salita o mga aral na ating itinuturo sa kanila hanggang sa kanilang pagtanda. Dahil yan po yung malinaw sinasabi ng Biblia. Train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya ang paggabay, simula pa lang po sa pagkabata ng ating mga anak ay tinuturuan na po natin sila kung ano yung landas na kanilang dapat lakaran, kung ano yung dapat nilang gawin, kung ano yung dapat nilang sundan sa buhay na ito, na dapat idinadirect natin ang ating mga anak sa salita ng Diyos. Itinuturo natin na ang dapat lang nilang sambahin ay ang ating Panginoon, dahil tayong mga magulang ang dapat nagtitrain sa ating mga anak kung paano sila lalakad sa mundong ito. Dahil kung hindi natin sila maidadirect sa salita ng Diyos, hindi po nila mauunawaan yung tamang asal, yung tamang pag-uugali, yung tamang pakikipagkapwa-tao at yung tamang paggalang sa mga magulang. Yes, pwede natin turuan ang ating mga anak ng good values, pero mas maganda na itinuturo po natin yung salita ng Diyos, dahil diyan natin makukuha yung tamang values na i-apply natin sa ating buhay. Kaya alam nyo po, nakakalungkot isipin na sa mga minor de edad na gulang na mga batang ito ay nagawa nila ang ganitong klaseng karumal-dumal na krimen. Kaya tayo bilang mga magulang, kailangan natin i-train ang ating mga anak kung paano sila lalakad ng maayos, na meron silang takot sa Panginoon. Dahil ako naniniwala kung maidadirect natin ang ating mga anak sa salita ng Diyos kung paano sila lalakad sa mga palatuntunan ng Panginoon, ay matatakot sila gawin ang mga ganitong klaseng karumal-dumal na krimen. Yes, meron naman po talaga mga own will ang bawat tao, kahit yung mga anak natin, na kahit na anong salita natin sa kanila, minsan hindi nga sila nakikinig. Yun na nga po yung sitwasyon. Tayo nga bilang mga nanay, mga tatay, kahit na nagsasalita na tayo sa ating mga anak, hindi pa sila nakikinig. What more na hindi pa natin ilatag sa kanila yung salita ng Diyos, lalo po silang magre-rebelde, lalo po silang pwedeng mag-isip ng hindi maganda, lalong pwede silang mag-isip ng mga ganitong klaseng pwedeng gawin na krimen sa buhay na ito. Kaya nga po tayo bilang mga magulang, kay anong gawin ng ating mga anak, mahalaga na itaniman po natin sila ng salita ng Diyos, na ilatag po muna natin yung magandang dapat nilang sundin at lakaran. Ayan po ay ang salita ng Diyos. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia. Tayo po bilang mga magulang ang may hawak-hawak ng pana, at yung arrow po yung ating mga anak, kung saan natin idadirect yung kanilang mga lakad, kung saan natin ipopoint yung kanilang mga lalakaran. Kaya nga po, kung tayong mga tatay ay hindi natin kayang i-aim yung pana patungo sa salita ng Diyos, na yun yung pinaka-bullseye, yun yung pinaka-target, ay ang ating mga anak ay pwedeng mapahamak at kung saan-saan na lang pwede pumunta yung pana na itinututok natin kung saan-saan. Kaya dapat ang ating mga bisig, ang ating mga kamay, ang ating mga muscle ay laging handa, laging train sa salita ng Diyos
upang ang ating mga anak ay ma-direct din po natin sa magandang salita ng Panginoon. Dahil kung tayong mga tatay ay mahina ang ating bisig, mahina ang ating mga muscle upang hilahin yung arrow papunta sa magandang target, hindi po magiging maganda ang magiging kinabukasan ng ating mga anak. Kaya nga po dapat tayo ay laging ready, laging handa sa salita ng Diyos dahil yan yung ating nagiging kalakasan bilang mga tatay. Paano po susunod sa ating mga anak natin kung tayo mismo na mga magulang ay hindi rin po mananampalataya ng Panginoong Jesucristo? Kaya dapat po tayo munang mga magulang ang nakikitaan ng magandang halimbawa na sumusunod sa kalooban ng Diyos bago i-apply po natin sa ating mga anak. Dahil paano natin sasabihin sa ating mga anak na lumakad ka sa palatuntunan ng Diyos, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka kung tayo mismo na mga magulang ay hindi naman nakikita sa atin ang mga bagay na yan. Dahil tayo pong mga magulang ang dapat nagsiset ng magandang lalakaran ng ating mga anak. Mga tatay, kahapon po ay Father's Day. Dapat po tayo bilang mga padre de pamilya ang siyang nag-guide sa ating mga anak, sa ating pamilya. Dahil yan ay ang atas sa atin ng Panginoon na pamunuan po natin ang ating sambahayan, na dalhin po natin sila sa salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.